Magandang gabi. Salamat sa muling pakikinig. Ano man ang oras sa kinaroroonan mo, sana ay komportable ka na. Sa gabing ito, may isa na naman tayong kwentong susubukang bigyang tinig. Isang kwentong maaaring katang-isip o maaaring hindi. May mga pangyayaring walang naiwang larawan, walang naitalang ulat, at walang gustong magsalita tungkol dito. Pero paminsan-minsan, may isang kwento na kusang naghahanap ng makikinig. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim at hayaan mong dalhin ka ng salaysay sa mga lugar na may mabuting hindi na sana natin binalikan. Ako ang inyong makakasama ngayong gabi at ito ang Kwarto 13. Magandang araw sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Marco. Bago ko simula ng kwento ko, may isa lang akong pabor sa mga nakikinig ngayon. Kung sakaling mang may tumawag sa inyo mamayang 10 oras ng gabi at hindi nyo kilala ang numero, pakinggan nyo muna ang buong kwento ko bago kayo sumagot. Noong 2019, nagtatrabaho ako sa isang BPO sa Pampanga. Permanent night shift ako noon, kaya habang tulog ang karamihan, doon pa lang nagsisimula ang araw ko. Mag-isa lang akong nakatira sa isang maliit na apartment. Tahimik ang lugar at pagsapit ng alas 12, bihira ka nang makakarinig ng sasakyan. Ang tanging maririnig mo lang ay electric fan at tahol ng aso sa malayo. Sa totoo lang, gusto ko ang katahimikan, payapa at malayo sa gulo. Hanggang sa isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Di ko sinagot. Hinayaan kong matapos ang tawag. Makalipas ang halos 10 segundo, tumawag uli. Napabuntong hininga pa ako nun. Sabi ko sa sarili ko, baka emergency. Kaya sinagot ko, hello? Tahimik. Akala ko napindot lang. Ibababa ko na sana ang tawag nang makarinig ako ng mahinang boses sa kabilang linya. Hello? Hindi ko mapaliwanag ang boses. Hindi siya nakakatakot, hindi rin galit. Parang taong matagal nang naghahanap ng makakausap. Tinanong ko siya. Wala uling sumagot. Hanggang naputol ang tawag. Hindi ko na yun pinansin. Akala ko prank call lang. Pero kinabukasan, parehong oras, parehong numero, parehong hello. At ganun din ang sumunod na gabi at ang gabi pagkatapos nun. Minsan, naisip ko, baka recording lang. Minsan naman, baka lasing lang ang tumatawag. Pero may isang bagay akong napansin. Tuwing matatapos ang tawag, bigla na lang akong nabibingi sa katahimikan ng apartment. Lumipas ang halos isang linggo, nainis na talaga ako. Kaya isang gabi, nang tumawag uli ang parehong numero, sinagot ko. Pero hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, narinig ko uli ang pamilyar na boses. Hello? Hindi pa rin ako nagsalita. At doon ko unang narinig ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. May tunog ng paghinga sa kabilang linya.
Hindi iyong nagsalita, tahimik lang, parang nakikinig, parang naghihintay. Ramdam na ramdam ko ang sariling tibok ng puso ko nun. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong ibinaba ang tawag. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang lahat, napatingin ako sa likod ko. Wala. Siyempre wala. Apartment lang yon. Sarado ang pinto, sarado ang mga bintana. Pero alam yung pakiramdam na parang may isang tao sa silid na hindi mo lang makita. Iyon ang hindi mawala sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Bandang 1:30, tumunog uli ang cellphone. Parehong numero. Sinagot ko. Tahimik. Pagkatapos, hello? Di ako sumagot. Mahabang katahimikan. Napansin kong nanginginig na pala ang kamay ko. At doon, may narinig akong isa pang hello. Hindi mula sa cellphone, hindi mula sa labas, kundi mula sa likod ko. Napakalinaw, napakalapit. Parang may taong yumiko sa balikat ko para bumulong. Hindi ako lumingon. Hindi dahil matapang ako. Hindi ako lumingon dahil alam kong kapag lumingon ako, hindi ko na mababalik ang buhay ko sa dati. Nanigas lang ako. Nakatitig sa dingding hanggang sa mag-umaga. Pagkatapos ng nangyari, kinabukasan ay umalis din ako sa apartment na yun. Medyo matagal na ang aking karanasan, pero hanggang ngayon, kapag may unknown number na tumatawag sa akin sa madaling araw, hinahayaan ko na lang itong tumunog dahil sa takot na baka biglang may bulong sa akin ulit na hello. Magandang araw po. May isa lang akong pakiusap. Huwag na huwag niyong banggitin ang pangalan ko, pati na rin ang lugar kung saan ako nakatira. Hindi ko alam kung sinusundan pa nila ako, pero ayoko nang sumugal. Nagsimula ang lahat 4 na buwan ang nakalipas. Kakalipat ko lang sa bagong apartment sa loob ng isang subdivision. Hindi naman ito lumang bahay, hindi rin abandonado. Ayon pa nga sa caretaker, wala raw namatay ron at wala rin daw kakaibang nangyari sa lugar. Tahimik ang subdivision, mababait ang mga kapitbahay, at sa unang tingin, parang normal lang ang lahat. Hanggang sa isang madaling araw. Eksaktong 3:02 ng umaga, may narinig akong katok. Hindi sa pinto, kundi sa bintana ng kwarto ko. Tatlong katok, laging tatlo, at laging eksaktong 3:02. Noong una, hindi ko yon pinansin. Inisip ko, baka sanga lang ng puno. Pero wala namang puno sa gilid ng bahay. Sumunod, naisip ko baka ibon. Pero bakit 3 beses lang lagi? At bakit pare-pareho ang pagitan? Parang may taong sinasadyang kumatok. May isang bagay pa na lalong nagpaisip sa akin. Ang kwarto ko, nasa ikalawang palapag. Kaya kung may kumakatok nga sa bintana, paano sila nakakakyat? Ngunit hindi ko na lang ito pinansin. Isang umaga, paglabas ko ng bahay, papasok sa trabaho,
Napatingin ako sa bintana ng kwarto ko at doon parang tumigil ang tibok ng puso ko. May bakas ng kamay sa labas mismo ng salamin ng bintana. Parang may taong buong gabing nakadikit doon, nakasilip sa loob ng kwarto ko. Dali-dali ko itong nilinis at pinilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka may paliwanag. Baka prank lang. Kinagabihan, eksaktong 3:02, bumalik ang tatlong katok. Hindi ako gumalaw. Hinintay ko lang itong tumigil. Kinabukasan, nando na naman ang bakas ng kamay. Pero iba na. Mas malinaw, mas malaki, at sobrang haba ng mga daliri. Parang kamay ng isang matandang halos balat na lang ang natitira. Doon ako natakot. Kinabukasan din, bumili ako ng CCTV. Isa sa labas ng bahay, isa sa loob ng kwarto. Gusto kong malaman kung sino ang gumagawa nun o kung ano. Dumating ang gabing hinihintay ko. 3:02. Narinig ko ulit. Agad akong nagtalokbong ng kumot at kinuha ang cellphone ko na nakakonect sa CCTV para mapanood ko ng live ang nangyayari. Chinek ko ang camera sa labas. Wala. Walang tao. Walang hayop. Walang kahit anong lumapit sa bintana. Napabuntong hininga pa nga ako eh. Akala ko, sira lang ang isip ko. Pero nang i-check ko ang camera sa loob, doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang nakatingin ako sa live feed ng CCTV, may isang anino. Nakatayo sa likod ng kurtina. Hindi ko alam kung paano ko iyon hindi napansin kagabi. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin humihinga. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Pagkatapos ng unang katok, unti-unti itong lumapit. Mabagal. Nasa gilid na ito ng kama ko. At pagkatapos ng pangatlo, bigla na lang itong nawala. Parang usok na naglaho. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at sa sala na ako nagpalipas ng gabi hanggang sa magumaga. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, naroon ang matandang kapitbahay. Hindi ko pa siya nakikilala noon. Hindi man lang siya nagpakilala. Tinignan niya lang ako. Pagkatapos, ay mahina siyang nagsalita. Naririnig mo rin ba yung kumakatok? Parang may nagyelong tubig na ibunuho sa likod ko. Hindi pa man ako nakakasagot, nagsalita siya. Kapag madaling araw, huwag mong bubuksan ang bintana mo. Tinanong ko kung bakit. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang tumingin sa bintana ng kwarto ko. Tapos, tahimik siyang malis. Noong gabing yun, hindi na ako natulog. Nakaupo lang ako sa kama, nakatitig sa orasan. 3:01. Tumigil ang paghinga ko. Pagpatak ng 3:02, at pagkatapos, may narinig akong boses. Mahina, napakahina. Pakibukas. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumagot. Lumipas ang ilang minuto, unti-unting tumahimik ang paligid. Akala ko tapos na. Pero pagsikat ng araw, pagbukas ko ng bintana, may nakasulat dito.
Sulat na parang may huminga sa bintana ko at yun ang ginamit na pansulat. 3 salita lang. Nakita kita kagabi. Hindi na ako natulog nun sa kwartong yun. Pagkaraan ng ilang linggo, lumipat na ako ng bahay. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Akala ko, naiwan ko na sila ron. Nagkamali ako. Dahil kagabi, eksaktong 3:02, habang mahimbing ang tulog ng buong bahay, may narinig na naman ako. Sa bago kong bintana.